Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Minsan sa buhay natin ay dumaraan ang isang pangyayaring hindi natin lubos na inaasahan. Sa mga sandali kung kailan tayo masaya at payapa ay bigla na lamang dumarating ang mga pangyayaring hindi natin inaakala. At maaring ang mga pangyayari ding yon ang susubok sa ating katatagan at pananampalataya. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ako po si Lorna, 45 years old sa Payatas, Quezon City. Doon po ako lumaki, pero kasalukuyang nakatira sa Negros Occidental. Magtatatlong taon na rin mula nang mapakinggan ko ang mga kwento mo sa online. Katunayan ay aksidente kong napindot ang channel mo nang minsang naghahanap ako ng mapapakinggang kwento habang abala sa mga gawaing bahay. Sa bawat istorya na napapakinggan ko sa channel mo ay madalas may mga bagay akong napagtatanto o napupulot na inspirasyon. Kaya napag-isipan ko, kagaya ng ginagawa ng iba na nagpapadala ng mga sulat sa programa mo, ay susubukan ko rin ngayong magbahagi ng kakaibang karanasan ko noon. Papadudot, katulad din ng iba, maaga akong namulat sa realidad ng buhay. Tipong hindi ko man lang na-enjoy ang pagkabata ko at pagiging teenager. Bukod kasi sa lumaki ako sa payak na pamumuhay, maaga ring pumanaw ang nanay ko dahil sa sakit niya na hindi nagawang matukoy ng mga tumingin sa kanya na doktor noon. At simula nang mawala na siya at nagkaroon ako ng madrasta, hindi na ako nakaramdam ng saya. Noong una, akala ko ay sobrang bait ng madrasta kong si Tia Rose. Pero hindi nagtagal ay mabilis na nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Madalas niya akong bulyawan, murahin, hanggang sa umabot sa puntong napagbuhatan na niya ako ng kamay noon. Iba ang kilos niya kapag kaharap namin ang tatay ko. Pero kapag wala ito o sa tuwing pumapasok na sa kanyang trabaho, doon na nga nagsisimula ang ginagawa niyang pagmamaltrato sa akin. Halos gawin niya akong alipin noon at mas lumala pa yon nung nagkaanak na sila ni tatay. Kadalasan din kapag hindi ko natatapos sa mga inuutos niya, hindi niya ako, Papa Dudut, binibigyan ng pagkain. 7 years din ang tiniis ko bago ko napagdesisyonan na lumayas na ng tuluyan sa bahay namin. Kahit na may takot ako sa pwedeng mangyari sa akin sa pakikipagsapalaran kong yon. At lungkot din dahil maiiwanan ko ang tatay ko. Pero inisip ko na lamang na mas makakabuti na yon kesa magtiis pa ako hanggang sa tuluyang maubos ang natitirang respeto ko kay Tia Rose. Katunayan po ay mabait naman si tatay sa akin. Hindi niya ako pinababayaan, lalo na sa pag-aaral ko. Masasabi kong isa siya sa mga mabubuting ama dito sa mundo. Hindi ko lang talaga magawang magsumbong sa kanya noon tungkol sa ginagawa sa akin ni Tia Rose dahil ayokong ako ang maging dahilan ng pagkasira ng relasyon nila. Sa edad na 15 ay naglayas ako at pumunta sa lugar ng yumao kong ina, kung saan nakatira si Lola Gloria na nanay niya. Sa kanya ako nakitira ng 3 taon bago niya ako tinulungang makahanap ng trabaho. Hindi ko nga inakala na pag-aaralin pa niya ako noon. Nangihinayang kasi siya, lalo at malapit na rin ako makapagtapos ng high school ng mga panahong yon. Noong mag-18 ako, ipinasok na ako ni Lola bilang sales lady sa isang bakery na pagmamay-ari ng kakilala niya, si Mang Ramon. Hindi na ako nakapag-college kasi hindi na rin ako kaya pang pag-aralin ni Lola. Kaya kinumbinsi ko na siya noon na tulungan ako maghanap ng mapapasukan.
Mabuti na nga lamang at may kakilala siya, naghahanap din noon ng makakatulong. Mabait naman sa akin ang amo kong si Mang Ramon. Katunayan ay sa bakery niya ako nagtagal. Kumulang 4 na taon din. Kumbaga yun na ang una at huli kong naging trabaho bago ako nakapag-asawa. Doon ko rin kasi nakilala ang napangasawa ko, si Jonas. Madalas siyang tawaging Jojo, masipag at mabait siya. Kaya noong nanligaw siya sa akin 2 buwan pa lamang yata noon, ay sinagot ko na siya. Hindi ko na siya pinahirapan o pinaghintay pa. Napatunayan din naman niya sa akin na isa siyang responsableng lalaki, mapagbigay at maalaga. At habang kami pa noon bilang mag-boyfriend-girlfriend, doon namin mas kinilala ang isa't isa. Nagtagal ang relasyon namin ng halos 3 taon at noong mabuntis niya ako sa panganay namin, hindi ako nakaramdam ng pangamba na baka pabayaan na lamang ako o takbuhan. Mag-6 na linggo na ang ipinagbubuntis ko noon nang iuwi niya ako sa kanila, Papa Dudut. Sabi niya doon din daw kami magpapakasal bago ko pa isilang ang anak namin. Hindi na rin ako nag-alinlangan na sumama sa kanya. 1 linggo matapos kong magpaalam ng maayos sa amo ko, naalis na ako sa trabaho nang marinig naman ni Mang Ramon na mga dahilan ko ay tinanggap naman niya nang may pangunawa. Natatandaan kong matapos pa nga niyang maibigay ang huling sahod ko ay inabutan pa niya ako noon ng kaunting pera, pasasalamat na rin daw niya sa pagiging tapat ko sa trabaho. Pag uwi ko, Papa Dudut, sa bahay ng lola ko ay naging tahanan ko na para makausap siya tungkol sa plano naming dalawa ni Jojo. Mangyak niya siya nang yumakap sa akin matapos naming mapag-usapan lahat. Malaking pasasalamat ko sa lola ko dahil sa pagtanggap niya sa akin ng walang alinlangan noon. At bago nga kami umalis ni Jojo, inabutan pa niya ako ng kaunting halaga na kung tawagin ni lola. Para daw yon sa pagsisimula namin ng buhay mag-asawa ni Jojo. Tinanggap ko yon dahil alam kong hindi siya titigil kung tatanggihan ko pa. Nung una nga po, Papa Dudut, halatang hindi niya gustong lumayo ako at ganon din naman ako. Umirit pa nga na pwede naman daw kaming tumira ni Jojo sa kanya. Naunawaan ko naman na nag-aalala siya para sa akin, kaya sinisigurado naman ni Jojo sa kanya na hindi niya ako pababayaan. Ayaw ko man naiwan si Lola pero alam kong mas makakabuting sumama na ako kay Jojo. May ilang mga apo pa naman si Lola na malapit lang sa bahay niya. Pinakiusapan ko rin ang isang pinsang ko na tingnan palagi si Lola at tawagan ako kung may emergency o gusto niya akong makausap. Bago kami tuluyang bumiyahe papunta sa lugar nila Jojo, matapos naming manggaling kay Lola, nakiusap ako sa kanya na kung maaari ay dumaan na muna kaming dalawa sa bahay ng mga magulang ko, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya na gusto ko munang bisitahin ng tatay ko para makapagpaalam na rin ang maayos na hindi ko nagawa noon. Katunayan, Papa Dudut, wala na rin talaga sa isipan ko na may positibo pang mangyayari kapag nagkita na ulit kami ng madrasta ko. Ang goal ko lang talaga noon ay makausap si tatay, mayakap at makumusta. At makahingi na rin kaming dalawa ni Jojo ng basbas para sa nalalapit naming pagsasama at kasal. Pagkakita sa akin ni tatay ay halos sumagulhol na siya ng iyak at mabilis akong niyakap ng napakahigpit. Dahil na-miss ko siya ng sobra noon, ginantihan ko rin siya ng mahigpit na yakap. Pagkatapos noon ay ipinakilala ko sa kanya si Jojo at hindi nga nagtagal ay nag-usap na kami ng masinsinan. Sinagot ko ang lahat ng mga tanong niya sa akin noong sandaling yon nang walang alinlangan habang nasa tabi ko ang nobyo ko. Wala na akong itinago pang detalye kung bakit ako umalis noon. Kaya ganoon na lamang ang panlulumo ni tatay pagkarinig sa mga ipinagtatapat ko.
At habang nag-uusap kami noon, Papa Dudut, ay kitang kita ko ang inis na tingin ng madrasta ko sa akin. Hindi ko na lang pinansin pa yon kahit na may pagkakataon na panay siya na pasaring sa akin. Si tatay lang talaga ang ipinunta ko sa bahay na yon at bilang respeto. Yung galit na kinikimkim ko para kay Tia Rose ay pinigilan ko na lamang. Niyakap ko na lamang siya ng mahigpit noon. Paulit-ulit kong sinasabi na wala siyang kasalanan. Na desisyon kong lumayo talaga noon, Papa Dudut. Nang matapos kaming mag-usap ni tatay, nagpaalam na rin kami kaagad ni Jojo na aalis na. Dahil malayo-layo pa ang magiging biyahe namin papunta sa lugar nila. Naiyak pa nga ako noon nang yakapin ako ni tatay na parang ayaw na niya akong paalisin pa. Kahit na hindi niya direktang sabihin, ramdam ko yon sa paghaplos at pagtapik niya ng magaan sa likuran ko. Na parang sinasabing kapag may problema ako anytime ay nandyan lamang siya para sa akin. Pagkatapos ng yakapan namin, nagpaalam siya sandali na may kukunin. Nang makabalik nga, ibinigay niya kaagad sa akin ang isang may kalakihang coin purse. Ipinagkataon niyang hindi nakatingin si Tia Rose nang iabot yon. Sabi niya ay matagal na daw niyang itinabi ang laman noon para may pambili siya ng regalo sa amin ng mapapangasawa ko kapag dumating ang araw na magpapakasal na ako. Napilitan na lamang akong tanggapin yon dahil naging mapilit si tatay at para na rin hindi na makadagdag pa sa iisipin niya kung sakaling tinanggihan ko pa. Sakay ng barko, bumiyahe kami ni Jojo papunta sa Iloilo. Nag-stop over kami noon at tumawid papunta ng Negros. Nung nasa biyahe na kami pauwi sa bahay nila ay nakatingin lamang ako sa paligid ng bawat madadaanan namin, Papa Dudut. Hindi ko maiwasang mamangha sa napakaraming tanim na tubo at mais sa bawat gilid. Literal na nasa bundok ang lugar nila. Nang tumigil sa bandang bukirin ng tricycle pagkababa ko, sinalubong agad ako ng preskong hangin ng lugar. Kung titingnan ng sandaling yon ay masasabi kong napakapayapa doon. Ang tahimik at ang gaan sa pakiramdam. Mahal, pagpasensyahan mo na rito sa amin ha. Hindi to kagaya ng Maynila na malawak at mataong lugar. Natatandaan ko pa ang sabi ni Jojo habang buhat ang mga mabibigat naming mga bagahe. Ayos lang ako, ano ka ba? Ang payapa nga dito, mahal. Sagot ko habang buhat-buhat ko din ang isang bag ko. Nang makarating kami sa bakuran ng bahay nila ay napansin kong maraming tanim ng iba't ibang halaman sa harapan. Pansin kong magkakalayo ang mga kabahayan na may kanya-kanyang malawak na bakuran. Karamihan sa bahay na nakikita ko ay gawa sa kawayan at pawid. Ilan lang ang may bubong na gawa sa yero. Napakasimple din ang buhay nila Jojo, Papa Dudut. Medyo nalungkot lamang ako ng konti nang malaman kong ilan sa naninirahan sa baryo nila ay walang kuryente at isa na nga ang bahay nila Jojo. Hindi naman ako nadismaya. Sadyang napaisip lamang ako kung paano sila nakakapag-charge. Bumabiyahe kaya sila sa kabilang bayan pa. Nang makapasok kami sa bahay ay walang katao-tao. Ang sabi ni Jojo, baka nasa bukid o nasa likod lamang ng bahay nila ang mga magulang niya. Siguro daw ay nagdidilig at namimitas ng mauulam. Madalas daw kasing gawin ng nanay at tatay niya ang ganong bagay sa ganong oras, ang pangunguha ng ulam para mapanatiling sariwa kapag iluluto na. Nang mailagay na namin sa kwarto ni Jojo ang mga dala naming gamit, nagpaalam siya sa akin na magsasaing daw muna siya sa kusina ng panggabihan naming lahat para mamaya. Sabi niya ay magpahinga na lang daw muna ako. Siguro higit 15 minutos din ang lumipas nang makauwi ang mga magulang niya bago niya ako naipakilala sa mga ito. Naikwento din ni Jojo kina Tatay Renato at Nanay Tessie ang tungkol
sa pagbubuntis ko at kinatuwa naman nila, Papa Dudut. Agad ding hinaplos ng biyanang kong babae ang tiyan ko saka ako niyakap at sinabing natutuwa siyang makilala ko dahil sa kabaitan nila at maayos na pagtanggap. Nawala kaagad ang kaba at pagkailang ko. Hindi rin nagtagal, Papa Dudut, tuluyan akong nasanay sa pamumuhay sa probinsya. Alagang-alaga nila ako. Palagi rin nila akong pinapakain ng masasarap na lutong ulam, lalo na ng mga gulay. Sagana rin sila sa mga fresh na prutas at isda. Lalo na noong magsimula na akong maglihi ng matindi. Si Jojo ang madalas maghanap ng gusto kong mga prutas at madali naman niyang nakikita dahil sagana sila sa mga pananim. Kung wala man sa bakuran nila, yung gusto kong prutas ay minsan sa pananim ng mga kapitbahay nilang medyo may kalayuan mula sa amin. Hanggang sa may isang hapon, Papa Dudut, naiwan akong mag-isa sa bahay dahil tumulong si Jojo sa mga magulang niya sa pag-aani ng mga pananim at makakuha na rin ng siniguelas na gusto kong kainin. Isang buwan pa lang din ang nakakalipas noon nang ikasal kami sa Huwes. Tahimik lamang akong nag-iikot sa bakuran nang mapansin ko ang isang matandang babae. Pabalik-balik ito na para bang hindi mapakali habang patingin-tingin sa akin. May bit-bit itong bilao pero wala namang laman. Maya-maya pa ay nakangiti itong lumapit sa akin. Inday, pwede ba makahingi ng tubig? Uhaw na kasi ako. Papa Dudut, ng mga sandaling yon ay sobra na nawirduhan ako sa inaakto nito. Pero hindi na lamang ako nagpahalata pa. Nakangisi kasi ito habang pilit na ipinapasok ang kamay sa kawayang gate ng bakod namin. Na parang gusto niyang abutin ang tiyan ko kaya napaurong ako. Naalala ko kasi ang bilin ni nanay bago umalis na kapag may kumausap sa akin na kahinahinala ay huwag na huwag ko daw papapasukin sa bahay. Buntis ka? Natutuwang tanong nito na ikinabigla ko at ipinagtaka. Hindi pa naman kasi masyadong halata ang tiyan ko noon, lalo na at maliit pa. Tapos ay maluwag din ang suot kong damit. Napansin ko rin ang ilang beses na paglunok nito ng laway. Hindi ko tuloy alam kung uhaw ba talaga ito o gutom base sa reaksyon nito. Kaya ang ginawa ko na lamang ay nagpaalam akong kukuhanan siya ng tubig at nakiusap na lamang akong hintayin na lamang niya ako sandali. Hindi ko binuksan ang gate kaya nanatili itong nasa labas habang pinagmamasdan akong papasok sa bahay. Pagbalik ko ay dala ko yung isang basong tubig. Hindi ko na nakita pa sa labas yung matanda. Dahil ayaw ko noong estresin na ang sarili ko, hinayaan ko na lamang. Pinapong ko na lang din yung tubig sa may halaman bago ako nagpasyang pumunta sa likod ng bahay para mamitas ng ilang pirasong kamyas. Habang sarap na ako noon sa paglantak ng kamyas na napitas ko, may narinig akong mahinang sitsit. Noong una ay hindi ko lang pinapansin kasi baka magsasaka lamang yon na nagpapaamo ng kalabaw. Pero noong napagtanto ko na parang hindi na tumitigil ang pagsitsit, na sa tingin ko talaga ako ang tinatawag, agad ako nagpalingalinga sa paligid para hanapin kung sino yon. Hanggang sa mapadako ang tingin ko sa may sagingan. Hindi nagtagal ay biglang may sumilip na nakakubli sa likuran ng sagingan at tiyak kong yon yung matanda na humihingi sa akin ng tubig. Ano hong ginagawa ninyo dyan? Itinapon ko na yung tubig na hinihingi mo dahil nawala naman kayo kanina. Sabi ko na lamang pero ngumisi lamang siya saka nagpalingalinga sa paligid sabay sabing umiihi lang daw siya. Tapos yung tingin niya, napansin kong nakatitig siya sa bandang tiyan ko. Eksakto naman na bigla akong tinawag ni Jojo ng mga sandaling yon kaya nagpaalam na lamang ako sa matandang maiwang ko na muna siya dahil sa hinahanap na ako ng asawa ko. Sinabi ko na rin sa kanya na kung gusto pa niya ng maiinom na tubig ay umikot na lamang siya sa harapan ng bahay para
maabutan ko siya ng tubig na maiinom na hinihingi niya. Pero mabilis itong tumanggi at mabilis nang naglakad papalayo. Papa Dudut, sa loob ng ilang buwan kong pananatili sa lugar nila, marami na rin akong napuntahang mga lugar. Nakilala ko na rin ang ilan niyang mga kamag-anak at pansin na rin ang paglaki ng tiyan ko. Isang gabi noon, tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig na lamang ang naririnig mula sa labas. Dahan-dahang kong ginising si Jojo dahil magpapasama sana akong uminom ng tubig. Madalas na gano'n ang ginagawa ko, yun din kasi ang bili niya sa akin. Pero siguro dahil sa sobrang pagod, hindi agad siya nagising. Kaya ipinasya ko na lamang na wag na siyang gisingin pa. Bumangon na lamang ako at mag-isang pumunta ng kusina. Nilapag ko sa mesa ang bitbit kong ilawan bago nagsalok ng tubig sa tapayan. Nang makainom na ako, muli ko nang binitbit yung ilawan. Pabalik na ako sa kwarto noon. Nang makarinig ako ng huni ng ibon, paulit-ulit ko yung naririnig. Pero nakapagtataka lang. Nasa ganong oras ay may ibon pang huhuni ng ganon. Nang makaramdam ako ng pagkasakit ng balakang, ipinasya kong maupo muna sa mahabang upuan na nasa kusina. Patuloy ko pa ring naririnig ang tunog ng ibon na parang paikot-ikot lamang sa labas ng bahay. Hanggang sa nagulat na lamang ako sa biglang paglapag ng kung ano sa itaas ng bubong namin, Papa Dudut. Sa bigat nun, dinig na dinig talaga. Sa kaba ay napatayo ako. Binitbit ko kaagad ang ilawan saka mabilis na naglakad pabalik ng kwarto namin ni Jojo. Nang masiguro kong naisarado ko naman ang maayos ang pintuan, kaagad kong pinatay ang ilaw at tumabi nang muli ng higa sa asawa ko. Papikit na ako ng mga sandaling yon nang bigla yung narinig kong lagabog sa bubong ng kusina kanina ay parang sa itaas ng kwarto na namin napunta. Sinubukan kong gisingin ang asawa ko pero mahimbing pa rin talaga siya sa kanyang pagkakatulog. Kaya kahit kabado ay dahan-dahan akong tumayo at binuksang muli ang ilawan. Bigla tuloy nawala ang antok ko ng oras na yon at napalitan ng kakaibang kaba. Lalo na noong magsimulang may maglakad sa bubong. Dinig na dinig ko ang mabagal at mabigat na hakbang noon. Hanggang sa may narinig na akong mga kaluskos sa yero. Dahil doon ay dali-dali akong napahiga at napayakap kay Jojo matapos kong magkumot. Natigil lamang ang lahat nang naririnig kong yon nang biglang tumikhim si Tatay Renato saka bahagyang umubo. Kinabukasan, halos tanghali na akong nagising. Dahil sa nangyari ay nahirapan akong makatulog pa. Paglabas ko ng kwarto ay hinanap ko kaagad si Jojo pero hindi ko siya nakita. Ang biyanang kong babae lang ang nadatnang ko sa kusina na abala sa paglilinis ng mga gulay. Agad ko siyang binati at nagmano. Humingi rin ako ng pasensya dahil tinanghali na ako ng gising nung umagang yon. Sabi naman niya ay ayos lang daw. Buntis daw ako kaya normal na maging matakaw ako sa pagtulog. Inaya niya ako mag-almusal kaya agad na rin akong kumuha ng pagkain ko. Habang kumakain, tinanong niya kung narinig ko daw yung naglalakad sa bubong kagabi. Sinagot ko naman ang tanong niyang yon at sinabi kong natatakot talaga ako. Sinabi ko rin na halos hindi na ako makatulog dahil doon kaya napuyat ako. Doon siya tuluyang napakwento, Papa Dudut. Sabi niya madalas daw mangyari yon nung ipinagbubuntis pa niya ang bunsong anak niya. Ang nag-iisang kapatid ni Jojo na nasa Ilocos. At may hinala daw siya na aswang yung gumagawa nun. Dahilan para manghilabot ako sa mga narinig ko. Napatigil ako sa pagngunguya. Kitang-kita ko na seryoso siya at mukhang hindi naman nagbibiro. Doon ako napaisip na totoo pala talaga ang aswang. Na naririnig ko lang noon sa mga kwento-kwento sa amin. Dagdag din niya kaya siya nagpaiwan nung araw na yon ay para daw samahan ako dahil tiyak daw na babalikan ako ng aswang. Alam na daw noon na buntis ako dahil mahalimuyak daw sa pangamoy ng aswang ang sanggol sa sinapupunan ko.
Natatakot daw siya na baka bigla daw akong duguin nang wala man lang daw akong kasama sa bahay, na sana'y hindi naman daw mangyari. Kahit na noon para sa akin ay sabi-sabi lamang yon, naniwala na lang din ako sa biyanan ko. Naikwento ko rin kasi sa kanya yung pangyayari na may isang matanda na umaaligid sa bahay namin bago humingi ng tubig sa akin. Dahil nga doon ay mas naging matanong si nanay kung nahawahan ba ako nung matanda, kung may binulong ba sa akin at kung ano-ano pa. Sinagot ko naman yon ng totoo at walang tinatagong detalye para mapanatag na din siya. Kitang-kita ko kasi ang pag-aalala sa kanya ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Matapos kaming mag-usap nung araw na yon ay nagkaroon ng kakaibang ritual si nanay sa bahay araw-araw. Tipong may mga sinasabit pa siyang maliliit na halaman sa may bintana ng kwarto namin na nakatanim sa bote ng mineral water. Nilagyan din niya ng asin sa bawat gilid ng bintana. Binigkasan din niya ako habang may nakalagay na isang pirasong binalatang bawang sa pusod ko. Sabi niya ay lagi kong gawin yon bago sumapit ang 6:00 ng gabi. Ang bigkisan ng sarili dahil proteksyon daw yon. Nang magagaw na ang dapit hapon, nagsaboy ng asin si nanay sa bubong at sa silong ng bahay at sa palibot din ng bahay habang si tatay naman ay nagsiga ng balat ng nyog habang pinaiikot ang usok noon sa bakuran. Ganon ang ginagawa nila sa araw-araw, Papa Dudut, hanggang sa sumapit ang kabuwanan ko. Kahit na hindi ko ganong maintindihan kung bakit nila yon ginagawa ay sinubo ko na lamang. Respeto ko na lamang din sa paniniwala nila. Ang alam ko lang kasi, para yon sa ikabubuti namin ng anak ko, kaya wala namang mawawala kung susundin ang mga payo nila sa akin. Isang gabi nga noon, habang tumutulong ako kay nanay sa paghahanda ng hapunan, nakarinig kami ng huni ng ibon sa labas ng bahay. Ang sabi ni Tatay Renato, tik-tik daw yon. Alaga daw ng aswang, taga-sumbong yon at taga-masid. Nakita ko rin na mabilis na patakbo si Jojo sa pintuan at nagsabit ng bawang. Hinayaan ko lang siya dahil madalas niya yung gawin gabi-gabi. Napapatakbo lamang siya kapag nakakalimutan niyang ibalik. Inaalis din kasi yung bawang tuwing umaga. Nagsimula kaming maghapunan noon at hindi na gaanong pinansin pa yung malakas na paghuni ng ibon. Sabi rin kasi ni nanay kapag malakas daw ang huni nasa malayo yon. Kapag mahina daw yung huni, ibig sabihin ay sobrang lapit. Naging maayos naman ang hapunan namin ng gabing yon, Papa Dudut. Pagkatapos makapagpababa ng kinain, nagpaalam si Jojo na may pupuntahan lang daw sandali sa labas. Naiwan ako sa sala para magpababa ng kinain habang si tatay naman ay dumiretso ng kusina para magligpit ng pinagkainan dahil si nanay may inaasikaso pa sa kwarto nila. Dahil sa kuryosidad, kahit na nahirapan ako maglakad-lakad sa bigat ng tiyan ko, maingat akong sumilip sa maliit na siwang ng pintuan. Hindi ko makita ang asawa ko. Ang tanging nakita ko na lamang sa labas ay ang bilog na buwan. Habang aliw na aliw akong pinagmamasdan ang buwan sa langit, bigla akong nasipat na may palipad-lipad na malaking ibon sa himpapawid. Kitang-kita ko yon dahil medyo maliwanag sa labas dahil sa buwan. Malabong namamalikmata lamang ako ng sandaling yon. Mga ilang minuto ko rin yung sinundan ng tingin hanggang sa nawala na lamang yon. Nung akmang aalis na ako sa may pintuan ay nakarinig ako ng pagaspas at huni ng ibon na sobrang hina kasabay ng kung anong lumapag sa may bubong. Na ikinagulat ko. Binilisan ko ang paglalakad papunta sa kwarto noong sandaling yon. Palabas naman si nanay sa kabilang silid. Inalalayan niya kaagad ako noong makita niya ako. Sa pagkakataon na yon, bigla ko ring naramdaman na tumindi ang pagsakit ng tiyan ko. Nang makapasok kami ng kwarto, pinahiga niya ako sa kama para daw mas komportable ako. Lagi niya akong kinukumusta. At ramdam kong nagwo-worry siya, Papa Dudut.
Kaya sa tuwing may kakaibang sakit akong nararamdaman ay sinasabi ko talaga sa kanya. Hindi ko rin alam bakit parang mas nakakaramdam ako ng sakit ng mga oras na yon. Parang hindi mapakali yung anak ko sa loob ng tiyan ko. Maya-maya lang, pareho kaming natigilan. Nung may narinig kaming naglalakad sa may bubong na sinunda ng pagkaluskos na parang may gustong baklasin. Narinig din namin ang biglang pagsigaw ni Jojo mula sa labas na parang may kaaway siya kasi minumura niya. Tapos ay napatakbo din palabas nung sandaling yon si tatay. Magkahalong takot, kilabot, kaba at pananakit ng tiyan ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Nararamdaman kong kinumutan ako ni nanay. Nang tingnan ko isang itim na tela yon, hindi ko na nagawang magtanong pa kasi pakaramdam ko ay parang anumang oras ay manganganak na yata ako dahil paulit-ulit ko nang nararamdaman ang paninigas ng tiyan ko. Napaungol ako sa sakit habang nasa tabi ko si nanay na nakaalalay lamang sa akin. Sinabi ko sa kanya na pakaramdam ko ay manganganak na ako. Napasigaw na siya habang tinatawag si Jojo at Tatay Renato. Sa pagkakataon na yon ay doon ko lang napagtanto na pumutok na pala ang panubigan ko. Nabasa na yung kinakahigaan ko. Para akong nakaihi. Mas lalo akong natakot nang makita kong umuuga yung bubong para baklasin yon ng kung anong nilalang. Maya-maya nasa tabi ko na si Jojo habang si nanay naman ay napatakbo palabas matapos sabihin na susunduin lang niya ang kumadrona sa lugar nila. Medyo ilang bahay din ang layo noon mula sa bahay namin, Papa Dudut. Dahil din sa pananakit ng tiyan ko na halos hindi ko na maipaliwanag. Hindi ko na alam pa ang nangyayari sa labas. Basta naririnig ko si tatay na parang may kaaway. May ilang boses din akong naririnig, siguro'y may mga kapitbahay kaming napapunta sa amin dahil nabulahaw. Hanggang sa muli ko namang naramdaman ang matinding sakit sa may bandang balakang ko. Napapasigaw na lamang ako noon sa sakit habang hawak-hawak ang kamay ng asawa ko. Hindi pa rin tumitigil ang mabibigat na yabag at kaluskos sa ibabaw ng bubong namin na parang gigil na may gustong kunin. Humigit kumulang kalahating oras bago nakabalik si nanay kasama ang komadrona habang si tatay naman ay nasa labas ng bahay ng mga sandaling yon kasama ang dalawang lalaking kapitbahay na parang may hinuhuli yata. Agad na kumilos si Jojo para sikasuhin ang inuutos ng komadrona na hinihingi nito. Habang si nanay naman ang pumalit sa pwesto niya para alalayan ako. Bago ako panakin ng komadrona, may winasiwas pa itong patpat sa ibabaw ng tiyan ko at sunod na hinampas ang ilalim ng bubong ng buong kwarto. Maya-maya pa ay muli ko namang naramdaman ang paninigas ng tiyan ko. Inutusan lang ako ng komadrona na huwag kong pipigilang umire. Kung parang pakaramdam ko daw ay natatay ako ay itay ko lang daw. Dalawa lang sila ni nanay ng mga sandaling yon sa loob dahil inutos ng komadrona na mas madali akong makakapanganak kapag kakaunti lang ang tao. Hinga lang ng malalim, saka mo iire ng buong lakas. Pero dahan-dahan para hindi mahulog sa ibaba ang bata. Natatandaan ko pang utos sa akin ng komadrona. Sinunod ko yon kahit na hirap na ako. Tanging nasa isipan ko lang noon ay mailabas ko na ng maayos ang anak ko. Nakaapat yata akong iri noon bago ko mailabas ang baby ko at nang marinig naming lahat ang iyak niya. Biglang parang huminto yung nasa bubong kasabay ng pag-iingay ng ibon. Mas naging matinis yon at malakas na parang nasasaktan bago tuluyang nawala sa tahimik ng gabing yon. Ang pangyayaring yon, Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi ko pa rin talaga lubos akalain na mararanasan ko sa tanang buhay ko. Makalipas din ang 6 na buwan ay inunti-unti ni Jojo na magpatayo ng sarili naming bahay na malapit lang din sa bahay ng mga magulang niya. Kaya araw-araw ay parang magkakasama pa rin naman kaming lahat. Ang pinagkaiba nga lang, may tinatawag na kaming privacy bilang mag-asawa. Sobrang napakapalad ko kasi mababait ang mga biyanang ko. Sa hirap at sa yaman ay nandyan sila. Palagi para sa aming mag-asawa. At nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na si Jojo ang napangasawa ko dahil napakabuti niya bilang anak, asawa at ama sa amin ng pamilya niya. 3 naging anak namin, Papa Dudut, at 2 sa kanila ay nag-aaral pa at ang panganay namin ay nakapagtapos ng kolehiyo
sa kursong mechanical engineering at may pagkakataon din na dumalaw-dalaw kami sa tatay ko. Si Lola Gloria kasi ay namatay na rin noong 8 taong gulang pa lamang ang panganay ko, kaya kada Nobyembre na lang namin siya nadadalaw sa sementeryo ng mga anak ko. Bagamat simple lang ang pamumuhay namin, Papa Dudut, para sa akin ay sapat na po ito dahil maligaya naman kami. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Papa Dudut, and God bless sa channel mo. Lubos na gumagalang, Lorna. Maraming salamat kay Lorna sa matapang at taus-pusong pagbabahagi ng kanyang karanasan. Mula sa mabigat na pinagdaanan sa pagkabata hanggang sa mga kakaibang pangyayari sa paninirahan mo sa probinsya. Napatunayan mong hindi hadlang ang hirap para maabot ang payapang buhay. Ang mga pagsubok at takot na kinakaharap mo ay nagsilbing patunay na sa kabila ng dilim, laging may naghihintay na liwanag. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa pagkakaroon ng pamilyang nagmamahalan at nagtutulungan. Naway magsilbing inspirasyon ang kwento mo sa lahat na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share, pindutin ang notification bell at syempre po sa lahat po ng mga nanonood, dapat po i-check ninyo na sa Papa Dudut channel po kayo nanonood. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.